Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng advance happy birthday kay Tita Rosie Ortiz. Greetings coming from Joseph Magalion. At syempre, i-greet natin ng happy birthday si Arvin De Castro. Greetings coming from Maria Midasiplon. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Maria Mindasiplon. Meron siyang 45 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon, meron siyang 37 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 32 na mga comments. And Marjorie Minsais, meron siyang 21, lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre mga kababayan, pasalamatan din natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Mildred Briosos, nagbigay sa atin ng 2 pounds. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well, before natin pag-uusapan ho, yung mga kalokohan pa rin ho ng mga DDS kasi si Mana Santa mga kababayan, nagpakalat sila ng fake news. So mamaya, i-debunk natin yan. And also pag-uusapan din po natin itong si Pulong Duterte, si Sara Duterte, itong si Guanzon, at marami pang iba. Siyempre, dito muna tayo sa good news mga kababayan. Kasi ang dami hong nagulat nito, maraming nagtatanong, lalo na yung mga DDS na mga gonggong, yung mga kalyado nila na mga kilalang personalidad, nagtatanong sila, paano ito nagawa ni President BBM? Ano Sir Ivan? Breaking news ho! Kasi sumagot na yung taga-Iran. Diba 2 days ago mga kababayan, meron tayong nakita na picture na kung saan nakausap ng Department of Affairs itong taga-Iran. And also, meron ding balita mga kababayan na nakita natin na itong si President BBM kinausap yung taga-Iran. Meron ng statement in the labas itong taga-Iran mga kababayan. Meron ng desisyon. Ano Sir Ivan? According dito sa balita, ito talaga ay very viral mga kababayan kasi malaking tulong ito na kung saan lahat ng mga seafarers, lahat ng mga vessels na dadaan dyan sa Strait of Hormuz, pinapadaan na mga kababayan yung papunta ho ng Pilipinas. Naintindihan ba natin mga DDS? Yes, yung mga vessels, yung mga Philippine seafarers natin, safe na ho na dadaan dyan sa Strait of Hormuz. Alam natin kung nasaan yan mga kababayan. Yan ho ay baluarte ng Iran. Yan po ay sa ang tawag niyan mga kababayan, parang border lines ba yan? Tawag niyan. Basta yung mga seafarers nakakaalam yan eh. Kapag dadaan dyan mga kababayan, diba, pinapabayad sila ng toll fee at saka ini-inspect sila. So ngayon, dahil merong gerian yung US at saka yung Iran, nakaproblema kasi nga naggera. Kapag dadaan ka dyan mga kababayan, hindi safe. Pero nagsalita na yung taga-Iran mga kababayan na meron ng mandato, meron ng desisyon ang taga-Iran na libre ho. Isipin nyo, hindi lang safe na dadaan dyan yung mga vessels, mga Philippine vessels pupunta ng Pilipinas, hindi rin pinapabayad ng toll fee, mga kababayan. O diba, DDS, isipin nyo na lang ho, paano yan ginawa ni President BBM.
Kasi according ho sa balita, tumingin ako sa international news mga kababayan, walang ibang balita na ganyan na kapag yung diesel papunta ng Pilipinas, libre sa toll fee. Kundi, exclusive lang para Pilipinas mga kababayan. Libre ho sa toll fee, hindi pinapabayad. O di ba? Malaking tulong yan. Alam nyo DDS, yan kasi ang mangyayari kapag ikaw ay isang leader na epektibo, mabait, magaling at maraming friends to all, enemies to none. Yan kasi ang mangyayari. Di ba? Si President BBM magaling ho na leader. Maraming kaibigan, kinikilala talaga ng ibang mga lider sa ibang bansa at talagang nirespeto ho ng mga lider ng ibang bansa. So yan ang nangyari. 'Di ba? Isang request lang ng ating presidente ng bansang Pilipinas, inaprubahan kaagad ng taga-Iran. O, di ba? Safety na ho. Dadaan dyan ang mga vessel, Philippine vessels, at saka hindi rin sila pinapabayad or ayaw na silang pabayarin ho ng toll fee. O, di ba? Good news yan. At saka mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong pagsagot ni Jose Claire Castro doon sa banat ni Pulong Duterte. Ano sa Ivan? Kasi nga di ba, inaasar ngayon at saka inaalapusta ngayon itong si President BBM ni Pulong. Kasi nga, according kay Pulong mga kababayan, bakit daw yung legasiya ni BBM, yun lang daw ang kanyang habol. Yun lang daw ang kanyang pinag-uusapan dito. Tapos merong dagdag kasi si Pulong mga kababayan, bakit daw hindi tinugunan ni President BBM yung problema ngayon sa bansang Pilipinas, kundi nakatutok lang daw si President BBM sa kanyang legasiya. Ano daw ang legasiya ni President BBM? Yan ang tanong ni Pulong Duterte, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo kung paano winasak ni Jose Claire. For more details, let's watch this. Yusek, pag-usapan nga ho natin, ano ba ang gustong maging legacy ng Presidente? Mukhang may bumabatikos ho sa gustong iwang legacy ng Pangulo sa gitna ho ng krisis na meron tayo. Lahat naman sila bumabatikos lagi sa Pangulo eh. Yung iba lalo na ang balak ay bumatikos lang, wala naman sila nakikita maganda sa Pangulo. So, sa mga taong ganyan, mahirap pagpaliwanagan yan. Doon sa mga tao na lang na nakakaintindi at nakikita ang trabaho ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, of course, unang-una, yung ginagawa pong pagpapanagot sa mga dapat managot patungkol sa korupsyon. Sinimulan po yan ng Pangulo sa ngayon. So, gusto niya po na magtuloy-tuloy ito. Sana, kahit tapos na po yung kanyang termino. Pangalawa, meron pa po na dapat natin banggitin kung paano niya po pinapaunlad ngayon ang sektor ng agrikultura. Sana magtuloy-tuloy din po yan. At pangatlo po, yung pangkalusugan. Sana rin po yung ginagawa ng Pangulo ngayon kung paano alagaan ng mga kababayan, ang mga kababayan natin, yung kalusugan ng mga kababayan natin. Sana magtuloy-tuloy po. Pati po yung edukasyon sa ngayon. Talagang tinututukan po. Kasi pag hindi po yan tinutukan, lalo-lalo na yung edukasyon na hindi po talaga nabigyan ng pansin nung hindi pa panahon ni Secretary Sani Angara. Etong ginagawa po ngayon, sana magtuloy-tuloy po. Kasi pagka napabayaan pong edukasyon, talaga magtutuloy-tuloy po yung, kumbaga, ipagbaba ng edukasyon ng ating mga kababayan. Opo. If I can mention, Yusek, ang isa sa mga bumatikos ay si Davao Congressman Paulo Duterte at sinasabi niya na mukhang ironic daw na parang mas inaalala pa daw po ng Pangulo yung kanyang legacy. Pero kung siya naman daw ang tatanungin, parang mas magmamarka raw ang administrasyon ng Pangulo na dahil po sa kabiguan na i-address o tugunan yung iba't ibang mga pambansang issue kabilang na yung mataas na presyo ng mga bilihin, pati yung issue po ng korupsyon. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Okay, alam natin anong nangyayari ngayon. Hindi natin kagustuhan, hindi kagustuhan ng Pangulo ang nangyayaring sigalot sa Middle East. So, anong sinasabi niya na focus lang sa legasiya? Hindi focus lang ang Pangulo sa legasiya. Gumagawa at nagtatrabaho ang Pangulo. Pati yung pagtugon dito, lalo-lalo na dahil may krisis sa Middle East, nakita natin kung paano kumilos ang Pangulo. Hindi po siya katulad ni dating Pangulong Duterte na nag-give up. Nung patungkol dito, meron tayong video na nakita dyan na sinabi niya na kahit sunugin siya, pati ang Kongreso, wala siya magagawa sa pagtaas ng presyo ng krudo o ng petrolyong, produktong petrolyo. Hindi katulad ni Pangulo, yes, oo, umaamin tayo mataas, pero
kumikilos ang Pangulo, naghahanap ng supply, inuutusan ng ating mga ahensya ng gobyerno para kumilos, para maibsan ang impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang Pangulo. So, hindi po kasi siguro yan nagawa ng dating nung nakaraang administrasyon, kaya gustong ipahid ni Mayor Pulong yung mga kahinaan at yung mga hindi nagawa ng kanyang ama. Gusto niyang ipahid para, kumbaga, masira din ang pangalan at integridad ni Pangulong Marcos Jr. Opo, Yusek kanina. At Opo. ito, isa pa po pala. Gustong maalala din ng Pangulo ang kanyang sarili ng mga taong bayan na walang patayan sa kanyang panahon. Walang EJK, no? Walang intensyong pagpatay. Para lang sa sinasabing war on drugs. O, di ba? Wasak si Pulong Duterte. Damay din si Sara Duterte, mga kababayan. O, di ba napansin niyo ba na binanata ni Yusek Claire Castro yung unang sekretary ng education? Kasi nga walang ginawa, mga kababayan. Talagang lugmok, nasira yung education sa panahon ni Sara Duterte. Bakit? Kasi puro lang lakwat siya. Diba? Puro lang pamumulitika. Tsaka itong tanong ni Pulong Duterte, ano daw yung magiging ligasiya ni President BBM? O doon, damay din si Sara Duterte. Kasi sa panahon ni Sara, bilang isang sekretary ng education, walang ginawa, palpak, incompetent. O diba? Tingnan nyo, magaling talaga si Yusek, mga kababayan, si Yusek Claire, diba sumagot? Talagang mababanatan niya yung mga gonggong ng mga tao na walang ibang ginagawa, puro lang paninira. Diba? Tas agree ako doon, mga kababayan. Sa sinabi ni Yusek Claire tungkol dito sa magiging ligasiya ni President BBM na pinapanagot niya yung sangkot sa korupsyon sa ating gobyerno. Kasi nga nakikita ko, mga kababayan, na si President BBM ay hindi weak leader. Talagang napakatapang. Matapang niyang ibinulgar yung korupsyon sa ating gobyerno, pero hindi yan nagawa ni Digong. Diba? Correct me if I'm wrong, DDS. Hindi yan nagawa ni Digong. Bakit? Kasi hawak siya sa liig ng mga sindikato. Mismong drug lord, ginawa mo isang presidential advisor, mga kababayan. Diba? Noted na drug lord. Ginawa mong isang advisor. Gunggong talaga eh. Tapos ang dami niyang tinulungan, mga kababayan, yung mga Chinese. Tapos hayaan na lang daw yung mga Chinese na magtrabaho sa ating bansa, mga kababayan, kasi nag-business lang daw sila. Pero kalaunan, nalaman natin yung tungkol sa Pogo, ano ang kanilang ginagawa. Diba? Sindikato. Tas totoo yung sinabi ni Yusek Claire, mga kababayan, na mismong sinabi yan ni Digong. Diba naalala ba natin yung nagyera, yung Russia yata yun, tsaka yung Iran ba yun o Russia, mga kababayan, na kung saan na problema din yung gasolina at saka yung presyo ng diesel na umabot ng 100 pesos at saka nakita ko 112 yata yun, mga kababayan. Diba? Tumaas yung presyo ng gasolina sa panahon ni Digong kasi nga nagyera yung Russia at saka versus yung isa. Ang sinabi ni Digong, mga kababayan, wala siyang magagawa dyan. Kung tumaas man yung presyo ng gasolina, wala siyang magagawa. Kahit ano daw yung gagawin natin sa kanya, wala siyang magagawa. Ito ang ating ebidensya. So every time there is an oil increase, lahat yan, 2 weeks after, 15 days after, the prices of everything follow suit. Kaya kung baski na patayin ninyo ako, sunugin ninyo yung Congress, wala talaga tayong magawa. Because we are dependent on oil. And we do not have the buffer stock na reserba na sabihin natin, huwag nalit nang gamitin ito. This is a reserve. Just in case there's trouble, world war again, or what. O, diba, DDS? Meron tayong ebidensya na mismo sinabi ni Digong na wala siyang magagawa. Kahit anong gawin daw niya, mga kababayan, wala siyang magagawa. At least dito, sa gera ng Iran, tingnan nyo, grabe na gera yan, mga kababayan, Iran versus US, tas ang dami hong mga country na nadamay. Siyempre, tumaas yung
gasolina. Kasi nga nandyan ho sa Iran, mga kababayan, sa Middle East, yung pinagkukunan ng diesel, ng crudo, andyan kasi sa lugar na yan, yung pinakamalaki. Parang main sila, mga kababayan, ang Middle East. Kaya nga, tumaas yung presyo ng gasolina, umabot na ngayon ng 120, meron ng 137 per liter na gasolina. Tumaas talaga kasi nandyan ho sa Middle East. Ang Middle East yung naapektuhan. At least, si President BBM gumawa ng hakbang. 'Di ba? Humanap siya ng solusyon. Ano ginawa niya? Kinontak niya yung ibang country. Kinontak niya yung Malaysia, yung Japan, Singapore, doon sa may India at marami pang iba. Kinontak niya kaagad para magpadala sila ng halos milyon na ho. Umabot naman ng milyon, mga kababayan. I think 1.1 barrels na ba? Million na barrels ang napadala sa Pilipinas. Yung 900,000 na barrels, paparating pa lang. Paparating pa, mga kababayan. That is 300,000 barrels by next week. Sa mid-April, another 300,000. At saka end of April, 300,000 ka-barrels. At least may darating, mga kababayan. At saka last week, if I'm not mistaken, dumating na rin yung 142,000 na barrels na diesel at saka yung iba crude oil, mga kababayan. At least gumawa ng aksyon, gumawa ng hakbang, gumawa ng solusyon o naghanap ng solusyon si President BBM. Si Digong, wala siyang magagawa. So sino dito yung weak leader, mga DDS? Sino ang weak leader dito, mga kababayan? Diba? Kitang-kita natin dito. Ibang-iba talaga ang leadership style ng isang Marcos kaysa Duterte. Kasi ang Duterte, hawak siya sa liig ng mga sindikato. Clear na ba, mga DDS? Diba? Nakakatawa talaga eh. Tas dito, mga kababayan, ito din, isa sa ating ebidensya na kung saan dito nagkalitsi-litsi itong si Digong sa mga Chinese syndicate, sa mga Chinese drug lords. Kasi nga pinapapasok niya sa Pilipinas para daw magtrabaho lang, pero ito ang nangyari. Gumawa ng laboratory ng droga. For more details, let's watch this. Kung nirerentahan ng mga hinihinalang Chinese national, itong napakalaking bahay na ito dito sa Barangay Sinandingan, Puerto Galera Oriental, Mindoro. At gulat na gulat ang mga residente dito dahil wala silang kaalam-alam na ang kapitbahay pala nila ay gawaan na umano ng illegal na droga. Yung mga Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. For the first time, in an effort na ma-attract yung mga Chino at naging number 1 nga yan sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng visa-free for the Chinese. Pero sinamantala ng Pogo, dyan lumago ang Pogo. Dahil nga visa-free, nagpadala sila ng mga workers. Inalis nila galing Cambodia, dinala ng Pilipinas. Diba, DDS? Pero alam namin na hindi niyan maintindihan at hindi nyo yan matanggap. Kasi para sa inyo, magaling ito si Digong na presidente. Magaling, mabait at saka matino. Ganyan ba yung matino na meron kang gagawin na hindi maganda sa babae, mga kababayan? Diba? Yan ba ang matino na alam mo kung sino yung mga drug lords pero hinahayaan mo lang? Mas worse pa dito, pinapalaya yung mga Chinese drug lords na convicted. Pinapalaya niya, pinapasibat niya sa ibang bansa. Pero ang nangyari, yung Chinese drug lord na pinalaya ni Digong doon nahuli sa Taiwan. Kasi nga convicted. Kasi nga totoong drug lord, mga kababayan. Pero dito sa Pilipinas, pinalaya lang ni Digong. Ang ibig sabihin, piki ang war on drugs ni Digong, DDS. Pero hindi nyo yan maintindihan. Bakit? Kasi kulto na kayo, di ba? Super fanatic kayo. Na kahit anong gagawin naming mga explanation dito, pagpapaliwanag dito, pasok dito, labas dito. Bakit? Kasi nga Duterte. Mga bayaran kayo eh, di ba? Mga trolls kayo eh. Tapos ngayon nalaman na lang namin na 304,000 lang pala lahat ang mga DDS dahil sa isinagawa na signature campaign ng inyong kalyado. So nalaman namin 304,000 lang pala ang mga DDS. Nakatawa talaga eh. So anyways, mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong banat ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Nakita na ba ninyo, mga kaibigan, yung initial na inilalabas na mga pangalan ng Duterte camp, Duterte supporters?
na line up daw nila for senador. Ayan na. Ayan na ang sinasabi ko na personal at political interest ang galaw ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Hindi ko nila lahat pero marami sa kanila. Naglabas na sila ng 12 kanila daw pwedeng gawing senador. At yung pong 12 yun, hindi ko napapangalanan. Baka makatulong pa tayo dyan sa kapalpakan nila. Yan yung maiingay sa social media, sa mga interview. At walang ginawa kundi puro batikusin ng gobyerno. Yan yung papanawagang resign Marcos, mahina si Marcos, bangag si Marcos. Yan yung mga yan. Nagpapatunay na po doon sa aking laging sinasabi, yung personal at political interest ang kanilang pinapairal. Ito na, nangyayari na. 2 years before ang eleksyon, isipin mo meron silang initial list. Napakaaga ng kanilang gagawin daw senador. Ay ako ang tingin ko doon sa kanilang ilalabas na senador. Baka ilan lang doon ang pwedeng makuha ni Sara Duterte kung si Duterte. So si Sara ang masusunod na kandidato. Kasi yung karamihan doon nagbalimbingan lang Nanggaling kung saan saang sektor. Nag-try na rin tumakbo sa Senado at sa party list. Nung araw, hindi nanalo. Ngayon, yun na naman sila. So sa ngayon, doon sa listahang inilabas nila, nakalaraw kandidato por Senado, ano bang pinagagawa nila sa nakalipas na taon at panahon? Di ba puro batikos? Yan yung operation pakilala. Bumabatikos sila hindi para sa taong bayan. Bumabatikos sila at nag-controversial sila hindi para sa kapakanan ng mamamayan. Yun ay kanilang sariling kapakanan. Operation pakilala. Bumanat ng bumanat sa administrasyon, sila na may personal kay Pangulong Marcos, nung makilala na, ngayon kakandidato na. O ano ngayon? Anong interest ng bayan doon? Ano ang kabutihan sa mamamayan? Wala. Nanira sila ng isang tao. Sinira nila ng personal ang ating Pangulo. Yung pala, gusto nilang maging senador para maghawak ng pera ng kaangbayan, para pasweldohon ng taong bayan. Nanira kayo sa Pangulo ng personal, tapos gusto niyo magpunta ng gobyerno. Pag nasa gobyerno, pera ng mamamayan. Pag nasa gobyerno, sweldo ninyo galing sa mamamayan. Pero ang inyong puhunan, manira sa Pangulo. Real talk lang tayo. Yan ang inyong galaw. Anong may pagmamalaki nito mga politiko maiingay na ito? Natalo na kayo ng ilang beses sa eleksyon, hindi kayo makapwesto, pero ang inyong naging kapital, manira ng manira. Sirain ang imahe ng Pilipino sa international community. Sirain ang Pangulo sa international community para kayo makilala. Tapos ngayon kakandidato na kayo. Bulok na sistema yan. Yan ang anay, kalawang ng demokrasya at katatagan ng bansang Pilipinas. Yang ganyang klaseng mga tao. Sa aking opinyon. Kasi hindi sila nagpundar ng tamang pamamaraan. Hindi sila namuhunan ng tamang mga programa at pagsunod sa batas. Ang kanilang puhunan o kapital para magpakilala, manira. Tapos ngayon kakandidato na. Kayong mga Marcos supporters, independent, silent majority, alam kong naiintindihan nyo sinasabi ko. Pero yung mga Duterte supporters, hindi ba nyo alam ito? Gamit na gamit kayo o wala talaga kayong pakialam? Sa bagay, sa isang banda, pagdating naman sa manpower, kulang na kulang naman talaga sila. Social media lang kayo malakas. Kasi nga troll, computerized. Operation ito ng mga company pinatatakbo ng mga pro-Duterte. Troll ang ginagamit. Walang personalidad. Walang tao talaga. Kasi napatunayan na yan. Sa halos 4 na taon, walang people power kasi walang manpower. Walang malakihang galawan, mobilization kasi walang tao. Pero sa social media, napakarami nila. Kasi nga troll yun, hindi yung tao. Ghost or multo yung mga gumagawa ng ganon. Kaya pinapaliwanag ko ito dahil ako ay totoong may malasakit at prinsipyo sa ating bayan. Kahit gobyerno pagpalpak sa akin. Kaya nga si Pangulong Marcos, sinasabi ko, yung kanyang style ng 4 na taon na sobrang bait, hindi na nababagay. Kaya nga lagi sinasabi ko, Mr. President, tapangan mo na. Mr. President, magbago ka na. Kasi 2 taong mahigit na lang ang iyong gobyerno. Pag hindi mo nagawa yung
talagang dapat mong gawin sigurado marami kang magiging problema pagkatapos ng term mo. Kaliwat ka ng kaso yan, baka ipakulong ka pa. Pag ang mga Duterte nakabalik, siguradong ipakukulong yan si Martin Romualdez at saka si Pangulo Marcos. Yan ang totoo, tandaan nyo. Pero kung magagawa ng Pangulo, yung dagdag na tapang kung anumang meron, para panindigan na tama ang kanyang ginagawa, baka magbabago ng bahagya. Kaso hindi Napakahina rin ang kanyang communication. Napakahina rin ng mga nasa likod ng Pangulo. Parang bumubuntot lang sa Pangulo pero walang sariling palo kung paano iangat ang administrasyon. At kaya sa akin kahit sino. Kasi hindi naman ako konektado sa gobyerno. Hindi naman ako pwedeng utusan ng kahit sino dyan. Kasi ako naninindigan kung ano yung aking alam at aking paniniwala, sasabihin ko at ihahayag ko sa inyo. Pag tama ang ginagawa ng gobyerno, susuportahan ko. Pag kamali, hindi pwede. Sorry. Yun namang mga anti-Marcos, ang tingin ko naman dahil nga personal interest, gusto lang palang kumandidato, lahat ay mali. Kasi ayaw nilang sumunod at rumispeto sa presidenteng inihalal ng bayan. Laging gusto niya palitan. Laging gusto nila agawin. Anong klase naman yun? Ang pang-aagaw, pagpapalit ng wala sa lugar, labag sa batas. Malinaw yan. Dahil ang sinumpaang tungkulin ng Pangulo ay 6 na taon. Mula June 30, 2022 hanggang June 30, 2028. Pag inalis mo yun ng wala sa lugar, masama yun. Ayan. So ngayon, after 4 years ng pag-iingay ng mga anti-Marcos, yung pala kakandidato sila. Yung pala ay gusto talaga nilang maging congressman o senador. Isipin mo, 2 taon pa bago mag-eleksyon, may line-up na. Initial line-up na sila inilalabas. Di pambubudol yan. Nasaan ang sakripisyo dyan? Nasaan ang totoong pagmamahal sa ating bayan? Wala. Interest lang nila. Kaya ulitin ko, yung dati ko na sinasabi, yan ang salot sa ating kaunlaran at demokrasya. Ang pangsariling interest ng iba. Walang pakialam sa bayan. Ginagamit lang ang mahirap. Ginagamit lang ang kanilang mga supporters, followers. Yun namang mga mamamayan na kanilang taga-suporta. Palakpakan pa, tuwang-tuwa pa. Akala nila napakagaling ng kanilang pinapakinggan. Yung pala ginagamit lang para magpakilala, sumikat, tapos mamumuliti ka na sa eleksyon. Hindi ko naman sinabing bawal sila. Karapatan nila. Sinasabi ko lang kung saan sila nanggaling at ano ang kanilang pinanguhugutan. So sa palagay nyo, tama yon? Pag tama yan, huwag kayo maghahanap na bakit mahirap ang buhay nyo. Pag mali yan, nagalawan, malamang gaganda ang buhay nyo. Pero pag sinuportahan nyo ang ganyang galaw, huwag na kayong magtaka. Bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon? Isa sa pinaparinggan ni Mike Abe mga kababayan, itong si Rowena Guanzon. Diba? Napansin niyo ba? Panay yung paninira mga kababayan. Diba? Ilang taon na naninira itong si Guanzon dito kay President BBM. Pero yun naman pala, may balak. Gusto maging DDS. Nag-audition para gustong maging DDS. Diba? Nakita na natin. Nandun siya sa event doon sa Davao na kung saan ipinakalala na sila yung tatakbo bilang senador sa slate dito ni Lustay, ni Sara Duterte mga kababayan. Ang ibig sabihin, itong si Guanzon mga kababayan, ang kanyang pag-audition para maging isang DDS ay manira ka kay President BBM. Kasi di ba yan naman talaga ang requirements nila, kapag manira ka kay President BBM, automatic tatanggapin ka bilang isang DDS. Katulad dito mga kababayan sa ginawa ni Atty. Rowena Guanzon na meron siyang tanong kay President BBM. Ano yan si Ivan? Sabi niya, pwede ka bang gumanap na Judas sa sinakulo? Gusto niya na maging Judas si President BBM sa sinakulo mga kababayan. Diba gunggong talaga eh. I-compare nga natin itong si President BBM at saka si Rowena Guanzon. Sino sa kanilang dalawa yung Judas mga kababayan? Sige nga DDS, sino sa kanilang dalawa ang Judas? Sa mukha pa nga lang ni Rowena Guanzon, Judas na. Sa mukha pa lang yan, DDS. Tas hinudas niya ang mga pinklawan at saka yung mga dilawan. How much more itong si Sara Duterte? Bago siyang salta doon sa DDS, hindi niya kaya huhudasin din? Diba? Sa mukha pa nga lang, sa kanyang attitude pa nga lang, sa ugali ni Rowena Guanzon, Judas na. Diba? Tapos gusto niya maging Judas si President BBM daw sa sinakulo. Para sa kanya mga kababayan, Judas
si President BBM para sa kanila kasi hindi sila napagbibigyan. At saka ang kanilang kalyado, mga DDS na booking na expose ni President BBM na mga kurap pala, di ba? Kaya galit na galit sila. Kaya tinatawag nila na Judas si President BBM. Pero sa mamayang Pilipino, majority ng mga Pilipino, hindi Judas ang tingin kay President BBM. Correct me if I'm wrong. Di ba? Majority ng mga Pilipino, hindi Judas ang tingin nila kay President BBM or ang tingin natin kay President BBM. Si President BBM, nagtatrabaho lang yan. Matinong tao, very hardworking, nakikita natin ang epekto ng kanyang pagtatrabaho at napaka-epektibo. Hindi Judas si President BBM, kundi matino siya na isang lider, matino siya na isang presidente. Para sa mga DDS, Judas si President BBM kasi nandun ngayon ang kanilang poon sa dahig. Bakit? Kasi merong kaso, di ba? Kaya tinatawag nila na Judas si President BBM. So babalikan na natin itong grupo nila ni Guanzo, mga kababayan. But syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So kasama natin, nandyan si Maria Mindasiplon, Ani Bautista, Emmy Mapalad, i-shoutout natin si Patricia Laurel Blag, nandyan din si Treneng Lozano, Sam the Expert, Joseph Magalion, Aurora David, nandyan din si Florifigo Mapang, i-shoutout natin si Rini Encinas, Banis Milagros, SP Aki from Doha, Qatar, nandyan din si Ninita Umale, Mones Borromeo, Michael Vinas, hi to Axel Sainin from Riyadh, Saudi Arabia. Ay, nandyan din si Marilyn Ortegero, Len Mina from Nagoya, Japan. Shoutout natin si Matilde Fernando and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dito pa rin ho tayo sa mga DDS. Hindi natin ito titigilan, mga kababayan, kasi nga napakalat ho ng fake news. So dito tayo sa ipinakalat na fake news ng DDS na nagngangalan na Busmil, na meron daw mga otoridad, mga kababayan, kapulisan or NBI or yung taga-ombudsman na mag-search doon sa lugar ni Pulong Duterte, sa kanyang bahay daw, mga kababayan. Diba ipinakalat yan kahapon na nagngangalan na vlogger na Busmil. Pero napag-alaman natin, mga kababayan, na for the content lang. Klarong-klaro talaga for the content lang, mga kababayan. Kasi unang-una, i-analyze natin, ito ang kanyang ginawa na vlog. At saka, take note, mga kababayan, ang date niyan kahapon, April 1, that is 5:20 p.m. afternoon. So ito ang kanyang sinabi. Dito tayo sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Ano, kami nagbabantay dito, naka full alert, full force. Ayan. So, study tayo sa mga legal requirements in the implementation of search warrant. So, kung may mga bisita man na dumating dito sa bahay ni Congressman, kasi meron tayong mga naririnig na mga chismis. So, kung mayroon pa mga bisita na pumunta dito sa bahay ng ating butihing Congressman Pulong Duterte, so naka-full alert po dito ang mga staff po ni Congressman Pulong Duterte. Ayan. Ayun. So, hindi natin alam ang possible na mangyayari. So, mas okay na nag-iingat, mga boss. Let's go! O, di ba? Mansyon yung bahay ni Pulong Duterte, mga kababayan. Yan ba ay tinatawag na 51B? Mansyon. Tapos ang taas pa ng wall, mga kababayan, di ba parang nasa presuhan lang? Tapos ngayon, napakalat yung si Busmil na daw, meron daw pupunta dyan, mag-check sa bahay, bibisita sa bahay ni Pulong Duterte. So dito pa nga lang sa kanyang sinasabi, mga kababayan, kasi yan po ay dinibak ng police station na taga dyan sa Davao. Dinibak yan ng taga Davao police, mga kababayan, na hindi yan totoo. Napakalat lang siya ng fake news. Ibig bang sabihin, mga kababayan, merong warrant itong si Pulong Duterte? At bakit sila takot na yan ay bibisitahin ng otoridad ng ating gobyerno, ng pulis, ng NBI, ang bahay ni Pulong Duterte? Meron ba siyang tinatago dyan?
Or meron ba mga babae dyan? 'Di ba? Kasi nga marami daw hawak tong mga POK2 times eh. May mga babae ba dyan? At kapag makita mga kababayan na marami babae dyan at napatunayan na sila ay alam nyo na, makakasuhan kasi itong si Pulong Duterte, 'di ba, ng human trafficking. Kaya siguro sila na alerto, kaya siguro sila nagpanik bigla. Kaya ang daming pumunta kaagad dyan ng mga supporter ni Pulong Duterte. Nagtambay sa kabila ng bahay ni Pulong Duterte. Pero yan lang ay for the content, mga kababayan. Di ba sabi pa nga niya na chismis daw? Meron silang narinig daw na chismis na bibisita yung pulis dyan sa bahay ni Pulong. Kaya na-alerto sila kaagad, mga kababayan. Siya na nga nagsabi dito na chismis lang, ibig sabihin for the content lang. So ito kaagad ang kanyang depensa, mga kababayan, kasi nga sumagot yung pulis sa Davao. For more details, let's watch this. Naglabas ng statement ang Davao City Police Office po, no. So dahil daw sa nagsi-circulate na misinformation regarding sa search warrant sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Well, we respect the Davao City Police Office statement about sa misinformation. Kahit gaano kaliit na information na naririnig ng mga Davaoenos kung saan ay paninira sa Davao City or para protektahan ang mga leaders namin dito sa Davao City. Kasi nadala na kami sa nangyari noong huliin si Tatay Digong. May mga information, sabi nila, mga false, mga fake news na nagsi-circulate. At the end of the day, hinuli pa rin nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kaya kami mga Davaoenos, kahit napakaliit lang na information na nagsasabi talaga na mayroong gagawin or merong bibisita or anumang mga plano na gagawin dito sa Davao City, may mga taga Davao City ay laging nagbabantay sa mga ganyan. So ito, kawang gawa ito, hindi ito puwersahan kung sino lang yung gustong pumunta, kung sino lang yung gustong makisimpatya, yun ang mahalaga. So yung nakikita ninyo mga boss na pumupunta sa labas ng bahay ni Congressman Pulong Duterte, volunteers yun lahat. And kung makikita ninyo mga boss, yung video na pinalabas ko kamakailan or kahapon, hindi po ako nag-invite. Sinabi ko lang mga boss, ay naka-alert lang ang mga staff ni Congressman Pulong Duterte sa mga possible na bisita. That's it. Wala po akong ini-specific kung sino po yung bibisita. So, yun, makikita ninyo, kahit ganung information lang ang nakita ng mga Davaoenos, pumunta sila sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Ganyan kasulid ang mga Davaoenos. O, di ba? Palusot, mga kababayan, na doon daw sa kanyang video na inilabas niya kahapon na meron daw bibisita doon sa bahay ni Pulong Duterte, wala daw siyang sinabi kung sino. O, di ba? For the content lang. At saka sabi pa niya, mga kababayan, na daw yung mga taga Davao ay solido daw kapag meron silang marinig na ganyan na merong huhulihin or bibisitahin na kanilang leader, na kanilang sinuportahan, nandyan kaagad yung taga Davao. Hindi daw siya nag-imbita, mga kababayan. Hindi na siya nag-imbita. Pero the way niya ginawa yung vlog, mga kababayan, yun ay imbitasyon. Kasi nga diba nakita na natin, nung nag-vlog siya, nandun na ho yung mga tao. Meron na mga tao doon, mga kababayan. Ibig sabihin, planado ang lahat. Meron na silang inimbitahan. Meron na silang kinuntak. Diba? Sakto ba si Ivan, mga DDS? Klaro-klaro. Nung ginawa niya, yung vlog niya, may mga tao na ho marami sa kanyang likuran. Ibig sabihin, planado na yan. Or baka, kinuntak siya ni Pulong Duterte na, Brad, Busmil, gumawa ka dyang issue dyan. Gumawa ka ng ingay dyan para makuha natin yung atensyon ng mga tao. Dapat consistent tayo. Hindi tayo hihinto. Dapat mag-ingay tayo palagi para palagi tayong pag-uusapan. Baka yun ang ginawa, di ba? Baka yun ang sinabi ni Pulong Duterte. Kasi after 5 hours, mga kababayan, nung inalabas yung video ni Busmil, meron ng pahayag itong si itong si Pulong Duterte. At saka ang nakakatawa, mga kababayan, kasi sinabi niya nung una dito kay Alvin Antorisem, kasi si Alvin yung nag-interview sa kanya, na hindi niya daw alam. Tapos kalaunan sabi niya na nakita niya daw sa video na nangalan na vlogger na Busmil, doon niya daw nalaman. Diba sabi niya hindi niya alam, tapos ngayon nalaman niya kasi nga meron siya nakita na video. Nakakatawa talaga eh. Diba? Sila mambubuking sa sarili nilang bunganga, mga kababayan. Ito
ang sinabi ni Pulong. Bibisitahin. Ito, sisay mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so magkakasabot, anak, bibisita, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger na tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. No? Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag imbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, Halata, very obvious na diversionary tactics. Kasi in-insert niya kaagad mga kababayan, meron siyang binanatan, di ba? Nakakuha siya ng pagkakataon na babanatan niya yung si Attorney Matibag. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang na si NBI Director, Attorney Matibag ang kanyang pinaparinggan doon. Diba? Klarong-klaro naman talaga magkatunog naman kasi. Diba? Meron siya sinabi na ito matibay to, matibay. Matibay at saka matibag, magkatunog. Diba? Tapos sabi pa niya na meron kasing clue doon na ito daw ay tinanggal sa kanilang grupo noon kasi daw napag-alaman na corrupt. Napag-alaman daw ito ni Digong kasi inimbestigahan mga kababayan, di ba? Kaya tinanggal. So ngayon, nag-iingay, sila ngayon ang binabanatan daw mga kababayan at mukha daw nakatanggap ng pera galing doon sa Malacanang, di ba? Yan ay diversionary tactics. Nag-iingay sila ngayon kasi nga gusto nilang pagtatakpan yung achievement ni President BBM tungkol dyan sa issue sa Iran. Correct me if I'm wrong. Gusto lang pagtatakpan mga kababayan, kaya gumawa sila ng ingay. Malamang sa malamang na kinuntak ni Pulong Duterte yung vlogger na nagngangalan na Boss Mil para mag-ingay doon sa labas ng kanilang bahay. Where in fact, wala naman yan. Wala hong mangyayaring search warrant. Gawa-gawa lang yan, guni-guni lang ng mga supporter ni Pulong Duterte. Diba? Pinag-iingay lang yun mga kababayan para diversionary tactics. Kasi marami ng mga balita ngayon na magaganda at natugunan ni President BBM yung issue sa gera, yung issue dyan sa Iran, dyan sa Strait of Hormuz, at saka yung ibang mga problema sa ating bansa. Ayaw kasi niyan ni Pulong Duterte na malaman ng mamamayang Pilipino na meron palang magagandang nangyayari sa pamumuno ni President BBM. Diba? Tapos ngayon ang ginagamit niya si Attorney Matibag. Klarong-klaro naman diba? Huwag mo kaming gawing tanga, Pulong Duterte. At saka ipakita ko sa inyo mga kababayan itong banat ng ating kababayan sa mga DDS. For more details, let's watch this. Ako, tinatanong mo, sa natuklasan ko sa Pilipinas? Natuklasan ko na si Sara Duterte hindi sumasali sa debate dahil... sagutin nyo! Dahil si Sara hindi sumasali sa debate dahil... kaya nung 2022, nung butante pa ako ng Duterte, nung Sauli Duterte pa ako, narinig ko si Sara na hindi siya sasali sa debate. Sa akin, okay lang. Pero alam ko na ngayon kung bakit hindi siya sumali noong 2022 sa debate, ga. Yan ang natuklasan ko, ga. Mahina talaga.
As in, kahit ikaw, napansin mo yan, di ba? Kahit ikaw nakikita mo, naririnig mo, hindi ka naman siguro bungol. At naiintindihan mo naman siguro yung sinasabi niya. Naririnig mo siya kung paano siya mag-speech, naririnig mo siya kung paano siya magbasa ng script. Aminin mo sa hindi, mas magaling ka pang magbasa kaysa sa kanya. Or yung anak mo mas magaling pang magbasa kaysa kanya. O ngayon, sabihin mo sa akin, proud ka ba sa nakikita mo at naririnig mo kung paano siya sumagot sa mga interview niya? Wag ako, oy! Wag mo akong tanungin kung ano natuklasan ko, ga. Tandaan mo, solid, Duterte ako noon, ga. Duterte supporters ako, yun di puta, nakikipag-away pa ako sa mga kaibigan ko dahil sa Duterte na yan. O ngayon, tanungin mo ako sa natuklasan ko, kabubuhan ang natuklasan ko, kabubuhan, yun lang. Alam ko maraming DDS ang magagalit. Sasabihin nila, bakit sino ka ba? Ano ba achievement mo? BP ang sinasabihan mo, attorney ang sinasabihan mo, tapos ganyan ka magsalita. Yun na nga eh. Bakit nyo ito kumpara yung BP at attorney sa akin? Ako yung ordinaryong Pilipino lamang. Ito ay sinasabi ko sa inyo ay katotohanan lang. Masaktan na kayo kung masaktan. Ang pinakamasakit dyan, kahit anong gawin nyo, BP yan, attorney yan, tapos ganyan siya. Ha? Kaya bakit? Sa tanungin ko kayo, proud na kayo sa kanya. The way siya magsalita. Tama nga si Jamagno. Kaya pala nagagalit kayo kay Jamagno kasi ano sabi ni Jamagno? Ha? Paano siya susuporta sa politiko na alam niya na mas matalino pa siya? Real talk talaga. Which is totoo. Nasasabi ni Jam, kaya niyang magsalita ng walang script na dire-diretso at tuwid. O tama naman. Iyan yung idol nyo, may script na nga, binato-bato pa. Dinaig pa niya yung anak nyo pag nagbasa. O, totoo yan, real talk yan, masaktan na kayo kung masaktan, pero yan ang realidad. Huwag nyo nang ipilit, huwag nyo i-validate yung kabubuhan ng politiko. Diyos mio! Oh, di ba? Wasak ang mga DDS. Kasi itong mga DDS mga kababayan, di ba mahilig sila mang-away, mahilig kasi sila namang balahura. Lalo na, magagalit sila kapag kanilang mga kalyado, unti-unti nang nag-aklasan, unti-unti nang iniwan itong si Sara Duterte at ayaw nang susuportahan itong si Sara Duterte. Oh, di ba? Nakakahiya kasi ang mga DDS, balahura kasi, asa may utak, kriminal, di ba? And also, pag-uusapan din po natin mga kababayan, itong si Amy Marcos. Kasi marami na hong nag-forward sa atin ang video na to na kung saan ginamit ni Amy Marcos sa pamumulitika yung Semana Santa. Diba? Meron siyang inilabas, this is 2 days ago na yata mga kababayan, meron siyang inilabas ho na video. At saka dito sa kanyang video, gamit na gamit niya si Apulacay. Gamit na gamit niya itong si PBBM. Tapos dito sa kanyang video mga kababayan, nakuha pa niya na nagsorry siya dito kay Sara Duterte. Kasi nga dahil sa kanya mga kababayan nadamay itong si Sara Duterte. So ipakita ko muna sa inyo ang kanyang pahayag. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya eh. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to eh, dinamay-damay mo pa ako eh. Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Di ba? Drama pa more. Ang drama niya, gawang script at kadramahan ni Daryl Yap. Kitang-kita na yung yung design, style, yung banat. Alam na natin yan, narinig na natin yan sa panahon pa na kung saan ginawa pa nilang katatawanan si President BBM. Binabanatan ni Daryl Yap, binabanatan ni Amy Marcos. Yung script na yon narinig na natin noon pa, mga kababayan. Gawa ni Daryl Yap.
'Di ba? Gamit na gamit niya si Apu Lakay, gamit na gamit niya si President BBM para pabanguhin ang kanyang pangalan sa mga DDS at doon sa pamilya Duterte. Pero alam niyo ba, mga DDS at saka mga kababayan, itong si Amy Marcos, hindi pa rin yan tanggap ho majority ng mga DDS. At lagi ko yang naririnig doon sa mga vlog ho ng ibang mga vlogger na DDS. Lagi nilang pinag-uusapan itong si Amy Marcos. Hindi pa rin yan tanggap ng buo ng mga DDS. So dito, sinisiraan na naman niya si President BBM. Ginamit na naman niya. Inaalipos na naman niya. 'Di ba? Ipinapahiya na naman niya si President BBM para babango ang kanyang pangalan sa mga DDS. Tapos ngayon sasabihin niya na nag-fail daw siya sa utos or habilin ni Apu Lakay sa kanya na babantayan si President BBM. Duman pa nga lang mga kababayan sa kanyang sinabi, kitang-kita natin kung ano ang ibig sabihin ni Apu Lakay. Kung totoo man yon, mga kababayan, nakita natin kung ano ang ibig sabihin ni Apu Lakay. Ang ibig sabihin ni Apu Lakay na babantayan niya si President BBM kasi that time, bata pa. Kailangan pa ng guidance. 'Di ba si President BBM? Nakita na ho natin yan sa movie. Bata pa si PBBM that time na meron daw habilin itong si Apu Lakay sa kanya. Babantayan niya mga kababayan pero nag-failed siya. Nag-failed siyang babantayan noon bata pa. Pero ngayon na malaki na si President BBM, may utak na yan at magaling na tao na yan, hindi mo na kailangang babantayan. Babantayan mo lang nung time na maliit pa si PBBM. Ngayon, hindi nyo makontrol. Bakit? Kasi may sariling isip si PBBM at mas magaling pa yan mag-isip kasi dun sa puon mo na sinumportaan mo ngayon at tila himod puwet ka na ngayon at kahit anong gawin mo na lang na paninira kay President BBM, sinisiraan mo, 'di ba? Ipinapahiya mo basta ma-please mo lang yung mga Duterte. 'Di ba? Yan ang ginawa mo, Amy Marcos. Kaya nga marami mga loyalista ngayon na galit dito kay Amy mga kababayan. Nakuha niyang magpatawad kay Sara Duterte pero hindi niya nakuhang mag-sorry kay President BBM. 'Di ba? Correct me if I'm wrong, mga DDS. At saka example dito mga kababayan, nagalit na yung mga loyalista, ipapakita ko sa inyo, aside pa ho doon sa iba. Ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Kakofi. Si Kakofi, loyalista yan, mga kababayan. For more details, let's watch this. Bukod kay Amy Marcos at kay Sara Duterte, magandang araw po sa inyo, of course sa mga OFW na nakikinig po sa atin nasaan man po kayong panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo except sa dalawang to, si Amy Marcos at si Sara Duterte. Alam mo, Amy Marcos, nagpalabas ka na naman ng kung ano-anong statement na yan. Amy Marcos, sorry to Sara Duterte for pushing her to run for VP. Drama nyo na naman to eh. Drama na naman yan na magkakaroon ka ng statement, mag-apologize ka kay Sara Duterte. Manang, madalas kayo magkasama, magkatabi pa kayo. Pwede mo naman sabihin, Sara, sorry pinilit kitang tumakbo kasama si bangag kong kapatid. Pwede mo naman sabihin ng ganun eh. Bakit idadaan mo pa sa media? Bakit kinakailangan mo pang maglabas ng statement na ganyan? Pabida. Pabida ka, girl. Pabida ka, manang. Hindi ka na pinapansin? Nawawala ka na sa eksena, kaya gawa ka na naman ng issue. Bakit? Hindi ka pa rin kinukonfirm ni Sara Duterte na ikaw ang napusuan maging pambato sa pagka-vice presidente sa 2028? Uy, ang dami nyo raw, 4 kayo. So, kailangan magpapansin ni Sara. Sorry, ni Amy. Magpapansin siya kay Sara. Kasi natatabunan siya ng eksena. Hindi pwedeng matabunan siya ng eksena. Papansin na siya ngayon. Nag-sorry ka? Pwede mo naman gawin ng personal yan. Di ba ikaw ka-coffee? Ikaw, halimbawa, sa tingin mo, nagkasala ka sa isang tao. Hindi ba dapat pag nag-apologize ka, mas katanggap-tanggap, realistically ha? Sasabihin mo siya in person, harapan kayo, pasensya na, ganyan, nagawa ko. Hindi ko alam na ito mangyayari. I assure you, hindi na mauulit, etc. Mas ma-appreciate pa ng taong pinagsosorihan mo. Pero itong si Amy Marcos, dinampas sa TV. Therefore, hindi siya sincere na mag-apologize kay Sara Duterte. Therefore, hindi yan yung kanyang motibo na talaga mag-apologize.
Ang motibo niya gumawa ng eksena. Ang motibo niya gumawa ng drama, pag-usapan muli. Mga dilis na bubudol. Naniniwala. Pero kami hindi. Ito, debunk natin itong mga kalokohan na ito. Kunyari pa, apologize. Nako, drama po yung gusto ninyo. Senator Amy Marcos has apologized to VP Sara Duterte for supposedly causing his misfortune by encouraging her to run during the 2022 elections and allowing her to be subjected to brutal national politics. See? Nakita nyo na? Wala sa puso ni Sara Duterte ang maglingkod. Napilit lang siya ni Amy Marcos. See? Vice Presidente. Wala, hindi niya gusto yan. Gusto niya lang ng posisyon. Tapos, ngayon, isusulong niyo pa maging presidente yan. Wala nga sa puso niya ang maglingkod eh. Pinilit lang siya ni Amy Marcos. Mismong si Amy Marcos na ang umamin. Pinilit lang siya. Hindi ka coffee kasi nag-announce na yan eh. Sabi niya tatakbo siya para sa 2028 elections. Hindi na yan pinilit. Hindi, ganun pa rin yan. Iba pa rin ang motibo niyan. Kaya tatakbo sa pagka-presidente yan, hoping na mananalo siya para maipaghiganti niya yung pagkakakulong ng tatay niya. Again, hindi ang paglingkuran ng taong bayan. Hindi ang paglingkuran ng Pilipinas. Hindi yan ang motibo ni Sara. Kaya wag na wag iboto yang si Sara. Hindi yan ang kanyang motibo. Pansariling interes yan. Bakit mo iboboto yan? Ang mali dito ni Amy Marcos, dapat hindi ka kay Sara nag-apologize eh. Dapat nag-apologize ka sa taong bayan kasi yung tao na pinaupo mo dyan, na pinilit mo, ikaw na mismo nagsabi, coming from your words, pinilit mo si Sara Duterte, hindi siya nagtatrabaho. You apologize to the Filipino people. Kasi yung tao na nandiyan sa pwesto na yan, second highest position of the land, hindi nagtatrabaho. Pasahod ng taong bayan, ang atang masaklap pa, pabigat sa taong bayan. Dapat nag-apologize ka sa taong bayan. Total, kinukonsider mo ang sarili mo na may kasalanan kung bakit naging vice-presidente si Sara, mag-apologize ka sa tao. Ikaw naglagay dyan eh. Tamad, batugan, walang ginagawa, walang accomplishment, puro biyahe, puro paninira. Doon, mag-apologize ka sa taong bayan. Ba't ka kay Sara mag-apologize? Siya ang nakikinabang. Excuse me, Madam Amy Marcos. Si Sara ang nakikinabang. Biglang ang yumaman, no? Tingnan mo yung salin, no? Biglang umangat, to. Tapos sa kanya ka mag-apologize? No! Isang malaking kalokohan na magsosorry ka kay Sara. Siya ang nakikinabang sa posisyon niya. Winaldas ang confidential funds. Tapos sa kanya ka magsosorry. Sa taong bayan ka magsorry. In a video posted Tuesday, Marcos said she feels guilty for what happened to Vice President, who is yet again facing another impeachment proceeding, and to her family, particularly former President Rodrigo Duterte, who was arrested and transferred to The Hague, Netherlands, for charges of crimes against humanity. Talagang nga naman, nasobrahan ka na ng sip-sip. Nasobrahan ka na sa sip-sip na yan. Kahit anong statement pa ang sabihin mo, hindi yan i-consider ng ICC judges para i-release si Digong, i-grant yung interim release na yan. Kahit ano pang sabihin mo, it will never change. Ang gawin mo, maghanap ka ng mga ebidensya para malinis si Tatay Digong, pakawalan siya ng ICC. Hindi yung kahit na statement, hala, sige, bla 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 bla. Walang merit. Alam naman natin kung bakit mo ginagawa yan eh. Audition piece mo yan para talaga ma-confirm ka. Ikaw na ang pambato sa pagka-vice presidente come 2028. Audition piece mo yan eh. Hingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte. Higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara, pinahamak ko siya eh. Tingnan mo, ganun na lang yon. Pinahamak mo yung tao, sorry na lang. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana na nahimik sa Davao yun. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. So utang na loob pa pala ng taong bayan yan. Nalaging vice presidente si Sara Duterte.
Utang na loob pa pala namin yan. Okay, so humingi ng tawad itong si Amy Marcos kay Sara Duterte kasi dahil daw sa kanya, according kay Amy, napahamak itong si Sara Duterte. Napahamak si Sara Duterte? Well, para sa akin, no, tama lang ang ginawa ni Amy Marcos na pinatakbo niya itong si Sara Duterte. Bakit? Kasi nalaman natin ngayon kung paano siya magtrabaho. 'Di ba? Incompetent yung tao. Itong si Sara Duterte, nalaman natin. So dahil ito kay Amy Marcos na-expose itong si Sara na ganyan pala ang ugali niyan, ganyan siya the way magtrabaho, ganyan pala ang kanyang ginagawa sa ating gobyerno. Merong mga kalokohan, katarantaduhan at korupsyong ginagawa. So tama lang ang ginawa ni Amy Marcos. In-expose niya itong si Sara Duterte. At least, nalaman natin na ganyan pala ang pagkatao ni Sara Duterte, di ba? Humingi siya ng tawad dahil daw napahamak itong si Sara Duterte dahil sa kanya. Hindi napahamak, kundi na-expose siya sa mamayang Pilipino. Amy Marcos, di ba? So anyways, kasama din natin nandyan si Felma Cabato, Josephine Gallego, Tess Faraon, nandyan din si Shirley Riesman, Nestor Potian from Norway, isyatat natin si German Bisdax, Juwas Corvera from Lauderdale, Florida, USA, nandyan din si Eva Narita from Japan, hi to Tony de los Reyes, Zoria Akakuso from Bukidnon. Nandyan din si Matandang Pugi Musang from Leyte. Hi to Arlene Villamor, Joy Palma, Mami Ems Vlog, nandyan si Japs Oni Razan, Danilo Pablo, Nelva Dimoni. Hi to Leonardo Manansala, Alphabet Gilambo Arcardo, and hi to Banes Milagros. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Pero bakit yung mga ibang taga-suporta ni Digong hindi sumunod? Kasi nga, mga bobo. Hindi pa sa bobo, mga tangawan, one-sided ang utak. Yan lang hindi nila matanggap sa sarili nila. Di ba naman murahin ngayon kahit isang beses? Mga yan. Mga tanga yan. Yung pasakit yan eh. Ito ang nakakatawa. Meron itong vlogger dyan, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Christian. Pero takilang bugaw. Wait, diba yung bata niya naging... Si B ba? Yung bata niya naging ano mo ata, naging kaibigan mo. Si B. Diba? Grabe. Diba? Wag na natin. Christian yun naman. Pilo-pilo shit. Pero bugaw. Yung kapatid, anong ginagawa? Nagsasalsal nung ano niya. Ano ba yung binti lang na nakita? Anongin mo si Arlene na nakalis. Makadyos yan. Anong buhay ito? Makadyos yan. Ang kapansanan, nasa sa kanila. Lahat talaga. Lahat ng kabaliwan, sasabihin nila, yan si Calva, pinaniniwala, outpatient ng mental. At least, ang outpatient ng mental, may gamot, may doktor, may hospital. Yung mga tangang katulad nila, may gamot ba? Tigilan nila ako na karnihan nila. So, at least tayo meron, ano? At least may gamot sa Hindi katangahan. ko kinakaya, napabalik-balik ako ng Mandaluyong. Diba? Doktor ako. At least nagamot yung katangahan mo. Sinong mga matatalino ro, pero wala namang gamot, walang doktor. Di ba? Utak niya. So, ang sakit mo, dati katangahan. Nagagamot na ng... Hindi ko na ngayon ang nanggagamot doon. Pero yung mga DDS, Wala yan, mga bobo yan. Hindi nila alam na may mga tanga sila. Pero alam mo, Kap Ninyo, no? Kasi nga, nabanggit natin kanina yung paggawa nila ng fake news. Kuya, sabi ko nga, unawain na lang natin sila. Kasi kumpas yan ng butanding na babae na tawagin na lang natin B-balls. B-balls. Oo. B-balls. Oo. Na tao, na ambos niya, tawagin na lang natin Martin. Romualdez. Basta Martin. Martin. Iba. Yung Martin na to, hindi Martin naman A. Kasi meron siya text sa akin. Yung sahod mo, kunin mo kay ganito. May mga alam nila yan. Si Martin A. Oo. Parang ganito, nung panahon ni Digong. May Muking. May mga text sa akin si Muking. Sir, nandyan na po yung budget nyo, nasa bank account nyo po. Grabe. Sir, ito po i-content nyo. Sir, awayin mo si Igan.
Madam, Grabe, no? balikan mo yung mga conversation mo sa akin. Oo, grabe, no? Bago mo ako idemanda, balikan mo. Kasi ganito, ang dami nilang pinalabas sa nakaraang linggo. Oo. Ito, mula nung nakaraang linggo, ang dami nilang pinapalabas. Una, si Baste ay nagpadala daw ng eroplano para sa mga Yun nga, OFW. news nga eh. Oh, di ba? Oo. Nag-viral nga kami ni Mima dyan. Oo. Kasi nga galing kami ng Qatar. Yeah. Tapos pumunta kami ng Pati niyo Singapore. ako sinasama. Wala kang passport. Wala Bakit kang di ba ako pwede sa maleta? Hindi pwede. Ngayon, ang nangyari kasi, sinasabi nila na si Basti daw nagpadala ng eroplano, katulong ang China, para yung mga OFW nating mga kababayan, mapauwi. Oo. Hanggang ngayon, ilang linggo na nakakaraan, wala pa rin man nagpapasalamat. Basti, thank you. Oo. Dahil napauwi mo kami. Oo. Kundi ang marami, nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong, naiiyak pa nga yung marami dahil nakauwi sila ng buhay. Oo. Safe pa. Oo. Tapos mayroon pang binigay na trabaho sa iba. Oo. Meron pa nga mga ayuda at saka mga benepisyo na ayon sa programa ng DMW ba yun? Kay Kakdak. Yan, kay Kakdak. So ngayon, mga kababayan, ninyo, yung mga DDS, yun ang binalita. Ang dami. Oo. Sandamakmak, kaya nagbigay kami ng reaction dyan na sinasabi nga namin fake news yan. Unang-una, yung tinuturong eroplano, yung paakyat na isang nilabas, puro mga foreigner. Yeah. Walang Pilipino. Ikalawa, yung eroplano, Philippine Airlines. Puti na. Kala ko yung Boss Mike, kala ko yung eroplano na ipapadala ni Baste, ang pangalan, Tae Kami Naman Airline. Wala pa. Ngayon, hindi lang yon. Oo. Meron pa. Etong pinalabas ngayon nila na kasama si Baste, uli. Ewan ko kung anong plano nila kay Baste, Para bang si Baste gusto nilang pataasin. Sa Magic 12 nga, kasama si Baste, si Rowena Guanzon. Baka nga mamaya. May lukalukang yan. Ako, Diyos ko po. Oo. Si Guanzon. Oo. May staltic din sa ulo yan. Nagpapa-check up din ba yon? Hindi ko alam. Hindi ko pa namit yan eh. Eto kita mo yung pangalawan nilang fake news na naman. Ang Davao daw ay Bumili ng gas. hindi diniliberan ng Brunei. Ng Dahil gas. daw sa pakikipagkaibigan daw ng mga Duterte sa hari ng Brunei. Ngayon, kahapon, balita, nagsara 16 na gas station sa kanila. So fake news. Fake news. Isa pa, yung barko na pinakita Yung nila. may-ari, nagsalita na. Yung may-ari nagsalita na. Oo. Na bakit daw ginagamit nga yung barko nila, ang biyahe nga lang nun, Lucena, o dito lang, Oo. sa may south. So ngayon, ang tanong, kung totoo na naman ito, nasaan ang pruweba? Oo. So, sa madaling salita, napakahilig nilang gumawa ng Fake news. fake news para iangat ang mga Duterte. Oo. Simple lang sa akin yan. Kaya nila ginagawa yan para ipahiya ang gobyerno. Oo. Yun lang. Para ipahiya ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero alam mo, sa akin ang napapasama dito mga Duterte. Correct. Mukhang hindi yata align yung mga gumagawa nito o merong Ang nag-uutos. gulo ng mga leader ngayon. Oo. Kabila. Magugulo Ang sila. balita ko, may kanya-kanyang sponsor ngayon. Ah. Isang kuman. Oh. Tanggalin na natin yung Martin. Oo. Wala akong binabanggit na apelyido rito. Oo. So ibig sabihin, wala na talaga. Magugulo na sila. Labo-labo na. Labo-labo na. Labo-labo. Hindi katulad dati, nung panahon ni Digong organized kuman. talaga. Isang kuman yan nung dati. Nung panahon ni Digong isang kuman. Kasi alam mo, sa akin sa atin, hindi natin ginagawa yan, yung mga bagay na mga fake news kasi alam natin ang tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kapag kami naglabas, na kahit nakasama natin, ipinapaliwanag natin na mali ito, fake news. Pero sa kanila kasi, kahit fake news, parang tuwan-tuwa pa si Sara Duterte tsaka si Baste sa mga nangyayaring fake news na balita. Kahit ng AI, pinapatulan Yun. Diba? AI, pinapatulan nila. Lahat nga nang pwedeng magamit nila sa social media, papatulan nila. Hindi naman kasi tayo katulad nila, 'di ba ninyo, Yeah. na gumagawa ng fake news. Alam ninyo, mga minamahal, kami dito na mga content creator, kung ano yung tama, doon lang kami. Pro-government tayo. Hindi naman tayo katulad nila na kahit
O, pares yung kay Suntay. Naalala mo? Yung tungkol sa mga babae? Oo. Di ba pinagtatanggol nila yung pagiging babaero ni Suntay, which is mali. Yeah. Di ba? Hindi kami ganun eh. Dito lang kami nakafocus kung paano natin tulungan ng gobyerno. Dito lang tayo nakafocus sa kung ano yung dapat. Hindi natin pinapatulan yung fake news, hindi tayo pumapatol sa AI kasi hindi naman tayo ganun eh. Di ba? Kahit alam mo namang mali, kung alam nilang pumapabor sa kanila, sinusuportahan nila. Ang nakakaano nga dito, Mema, lahat almost ng DDS, nandiyan dyan lahat ng budol. Nandiyan dyan. Una, pinagkakakitaan nila yung pagpapakalat nila ng fake news, nakamonetize. Naku po. Pangalawa, nanghihingi sila ng pangkape daw kuno. Gcash. Maliban pa yun. Sa kulay-pakulay. Pangatlo yung sinasabi mong Gcash. Lahat ng kabudulan nandiyan dyan sa mga DDS. Recently nga, mayroon Nandiyan dyan lahat. si Kifichu. Yes, nanghihingi pa. Ba't Sa hindi lang, ang sabi ni BP Sara, magtipid. Pero itong si Kipaycho, nanghihingi pa. Hindi ba nakita mo? Si Kipay na mabantot. Gagaya, burikis. Sungal-ngaling ko mukha ng puta. Hindi kasi, hindi naman latest vlogger siya. Sampas lupang sumulpot lang din naman yan dyan eh. hindi siya OG? Hindi lang yung sumulpot. Kasi ganito, diba? Nagmamarunong lang din yan. Wala din utak yan. Ganito kasi, nagtataka ako si Digong nakakulong. Tapos, hinihingian pa nila ng Gcash pang birthday. For what reason? Dito yung sinasabi mo nanghihingi para sa pandigas, ito wag sanang mau-open yung mga BBM supporter. Kung ihahambing mo ang BBM supporter at sa mga DDS supporter ng mga nasa abroad, galante ang mga DDS. Totoo, galante. Papadala ka ng $200, $100, bukas papadala ka na naman. Totoo yun. Kaya hindi mo masisisi yung mga nagsasabing DDS vlogger. Kasi may mga palipad. May mga palipad at mayroon pang padala sa Western. So may mga ganyan, eksena. So yun yung reason nila kung bakit gusto nilang maging DDS. Kasi nakakapag-benefits din sila. Hindi man sila mabayaran ng iba dyan. At least sa mga supporters meron. Para kay Manila Mayor Isko Moreno. Totoo niya noong 2022, wala kaming budget kay Yorme. Wala. Kay Manila Isko, wala. Ako. Nakasama ako sa mga biyahe kay Yorme, Bicol, Pangasinan. Alam mo kung sino nagbibigay sa amin doon? Mga follower na nanonood. Pang gas niya, pang merienda niyo, bigyan ka $500. $300. Per head vlogger yun. Per head vlogger. Follower, hindi mismo si Yorme. Mga nasa abroad naka-Facebook namin. Ngayon, nung time na nag-BBM ako, nawala na yung mga bigay ng mga follower. At ganun din yung mga DDS. Pero sa BBM, sa totoo lang, wala akong natanggap sa mga sulit BBM na follower. Kuripot. Kaya wag mong sisihin yung mga DDS na bakit pakalat ng pakalat ng mga fake news. Kasi yun ang gusto ng mga tangang follower din nila, nakauri ang utak. So yung mga content creator pala ni Digong nabubuhay na lang sa palipad. May mga iskonyang vlogger dyan na DDS na hindi nila maatake si Yorme kasi magagalit yung mga follower ni Yorme. Pag inatake nila si Yorme, mawawala yung mga bigay. May mawawala. Bigyan ng mga follower, lalo na yung talagang sunod kay Yorme na mga may edad na. Magtatampo sa'yo yan. Talaga? Parang nung panahon nun, FLM. Naalala mo yung FLM? Bigay din ng bigay yung mga follower na FLM sa mga FLM vlogger. Ikaw magsasawa. Palipad. Grabe no, doon na lang sila nabubuhay sa mga palipad. Intindihin mo yung mga didi sa mga timawat patay gutom. Matanong ako sa iyo. Sa lahat ng mga FLM vlogger noon, kasama ka. Bakit di mo ko binanatan noon? Bakit? Binakbakan mo ba ako? Binakbakan mo ba ako? Hindi naman. Binakbakan ko lang naman si Aboy. Bakit? Binaboy niya ako nakipati. Kung talaga abogado ka, pakita mo sa akin ng license mo. Ipakita mo yung par-exam mo. Ngayon, ASEC na, USEC na. Wala problema. Bibati kaming dalawa. Lalaruin ko kanyang batuta. Kahit hindi siya gwapo, susubok mo.
Hello? Uy, Magandang hapon po. Bata mo ako. Ito, no? Bata mo ako. Pero, pero bait pala, no? Oo. Pero alam nyo, ngayon congrats sa CICC, Yeah, sa napakaganda. sa pamumuno po ni Yusek Aboy, Director Aboy, dahil merong isang apps na ayaw nilang ayaw niyang aproban kasi nga medyo mapanganib sa mga kabataan. Oo. Alam mo 'yun? Ako sa pinapasok Roblox ba 'yun? Roblox. Oo. 'Yun. Oo. Na akala nung kabataan, yung kalaro nila ay okay. Yung pala parang binubulag sila na lumaban sa gobyerno man. 'Yun, oo. Kita mo, no? Nung mulang nag-start ako as vlogger, Mm. never ako nag-promote ng kahit online casino. Ah. Yan ang laki ng offer sa akin dyan. Oo. Bakit ayaw Tuloy mo? Weekly may matatanggap akong 200. Pero reject. Ni-reject mo? Lahat ng online gaming promotion, ni-reject ko. Pinadown nga lahat ni Yusek di ba? Yung Ang mga pinadown niya, yung mga illegal na hindi register sa PAGCOR. Pero yung mga register, okay lang. Okay lang. Oh. Kasi dumaan sa proseso. Yes. Pero ako talagang ayoko. Kahit legal o illegal ka, ayoko. Ayokong itulak ang follower ko. Yun naman ang dapat. Kasi sa sugal. alam naman natin na walang napapabuti Correct. sa sugal. Correct. Maraming naghirap dyan. Maraming masisira dyan. Oo, meron nga akong kaibigan dating merong yarda. Alam mo yung yarda, yung tela? Displayahan ng mga sasakyan. Yard. Yung showroom. Oo, showroom. Oo. Ngayon, wala na. Ahente na lang. Dahil na-addict sa sugal. Yan ang casino. Ayun, ang nangyari. Buti na lang, addict ako sa lalaki. Mga kababae, maging addict na lang ho kayo sa lalaki at babae, wag lang ho sa pagsusugal. Pero mali pa rin ho yun yung ma-addict kayo sa lalaki at babae. Pero dapat magbayad. Yung lalaki at mababae. Bakit meron bang hindi nagbabayad? Natural! Na DDS. Meron! Para... Yung isang, alam mo, ito, speaking of DDS, ang trip ni Banat Bay, magpadjakol dyan sa Cubao. Hala! Pinapadjakol niya yung disclaimer yan, Ano ko yung macho dancer doon? Oo. Batman. Talaga? Bakit si Nakaibo. Bakla ba siya? Hindi niya nga maamin eh. Hindi Kita mo, maamin. Walang anak. Namatay na yung nanay niya. Hindi niya nabigyan ng apo. Samantalang ako, babakla-bakla. 3 anak ko, puro panganay. Siya. Kaya? mo? Parang magpapaanak na si Mima kaya nyo. Hindi kita tayo. Ay, nako. Talaga ba? Ayaw mo ninyo? Tara mamaya. Nakatigil. Grabe, no? Mamaya ninyo, ikakama kita. Alam nyo, mga kababayan, kung may man nakakakilala man kay Banat Bay, wala pong iba kung hindi si Nino. Kasi si Nino, nakasama ko. Naging magtropal. Naalala ko, binabati pa nga ni Banat Bay to Si Nino Basaga, di ba? Dati po, porip. Ngayon, putang siya ulo yan. Puring-puring ka nun. Oo. Oy, kamusta na yung demanda niya sa'yo? Di ba sabi, dinamanda ka? Wala naman. Oo. Sanay ako sa demanda eh. Oo. Lahat naman ata tayo dito sanay sa demandahan Di ba ikaw po? Doktor. Nandiyan ang psychiatrist ko. Sabihin mo. Yun lang talaga. Yan lang. Kasi po, ibang klase. Malapit na akong maglakad nun Di ba? Ibang klase to si Pero Nino sabi talaga. nila, talk to my lawyer, talk to my psychiatrist. Ilan na ba yung kaso mo ninyo? Present, Oo. 9. Ikaw, Boss Mike. Ako? Ikaw pala yung nagkakaso. Ako yung nagkakaso. Ako Kaya din na naman. sabi ko sa mga bumabakbak na vlogger sa akin, ilan na ba ang kaso mo bilang vlogger ka? Kung wala ka pa, inutil ka. Sunugin mo na yung channel mo. Diba? Kasi kung may magkakaso sa akin, sigurado dismiss agad Lahat naman tayo dito nakasuhan na Usapang kaso na. Alam niyo, may vlogger na nagkaso sa amin Pero, ayan, pinabayaan lang namin. Kahit wala kang kaso, may kaso ka, iwasan mo magpakalat ng fake news. Correct. Dismiss yung Huwag mong iligaw yung follower mo. So, ibig sabihin, hindi fake news na bakla talaga si Banat Bay? Hindi fake news. Hindi. Nagtakon siya eh. Yung nagtakon sa kanya, naging kliyente ko pa, naging Nabuking mo rin. Puta Banat Bay May sinasabi si Ninyo! Ano sa imo?
Ano to ha? May ebidensya. Talaga. Sabi. Ngayon, naliliwanagan na yung mga tao. Talaga. Hindi ko. Christian, demonyo rin ang utak niya. Ito nga nakakatawa. Graduate daw siya sa UP. Graduate ka para sa UP, bakit naging hamak na vlogger ka? Ba't hindi ka pumasok na maging mascom at maging media ka? Tama. Bakit naging vlogger ang Hoy, naging nasunog siya kay Yusek Claire ha, nung nag-debate sila ha, yung vlogger versus sunog si si Banat Bay doon. Ano ba naman ang laban ng isang bugaw sa, ano ba naman ang isang laban ng isang Banat Bay sa isang Yusek? Diba? Si Jose Castro, abogado, Grabe, pumaharap no? sa mga kaso Oo. sa trial. Si Byron, vlogger. Nanlalamig ako sa mga revelasyon ni At Nino. aminado ako na hindi ako nag-aral. Mahirap kasi yung magbablog ka, sabi mo, graduate ka, tapos trabaho mo, vlogger. Hindi ka kaya naman ni Boss Mike. Kaya sabi mo nagbablog siya, kilala ko siya personal. May negosyong parlor. Di lang ka mo. Di lang ka mo parlor. Oo, ang chick boy. Bakit tawag nila bakla daw ako? Yun nga sinasabi. Baka kasunada ka ni Bana. Pero pinagbibigyan. Pagbigyan mo na kasi, boss. Hindi, ayoko. Kasi alam mo na yung history namin, di ba? Ganito mo sa akin, alam mo ko sa sa Cubao, yung Tomdomoros. Buong memory ko. Grabe no. Pero talaga. Kasama pa natin nun. Hindi, Sino kasama natin? Tatlo si tayo. Koy. Oo, si Koy. Oo. Kasi alam nyo, wala pong problema sa pagiging bakla. Kasi, ilagay mo sa lugar. Tanggap naman na ng Pilipino, tanggap na ng tao. Kasi, basta't marunong kang tumuwad, sumubo, kung top ka o bottom. Di ba? Huwag ka nasusubo sa tabi ng kalsada na bastos malaki. Kap, may tanong ako sa'yo, Kap. Top ka ba or bottom? Top ako. Si Banat Bay. Puto mesa niya. Ang kwento sa akin nung nagpapadya ko lang daw. Hindi siya nagpapadya ko lang daw si Byron. Ganon? Yun ang kwento. Hindi ko alam, sorry ha. Talagang nasyak ako sa revelasyon ni Nino ha. Grabe. Yun ang kwento sa akin ng taga-imo Grabe na, from the very beginning na yung kwento niya sa mga DDS, sa pagiging bayaran niya, hanggang sa nag-memeke sila ng mga documents, hanggang dito sa mga vloggers, pati kay Banat Bay. Nagugulat ako, Kap, sa mga revelation mo. Sa akin, hindi, si Byron, how many times kami nagkita niyan? May mental yun? Ilang beses kami nagkita, nag-meet, pinupuntahan ko pa yung sa kondo niya. Kaya siyempre, hindi pwedeng i-mention dito. May data privacy tayo. Wow, nag-iisip din naman kahit paano si Nino, no? Alam mo, siya na ang kaso, wag na natin munang dagdagan. Wala na yung iba. Siyam na yung kaso, wag na nating dagdagan. Malit na yun. Dati nung pagbaba ni Digong, ay tinatad ako mahigit 25. So, pero ito, 9 na lang natira. Wow. Ibig sabihin, mas malaki ang nawala. Ibig sabihin, mas mabait ka na ngayon. Pero ngayon hindi, lumalaban din tong ngayon. Malaban pa? At tuloy-tuloy pa yung mga kaso. Pero, siyempre may awa ang Diyos eh. Talk to my doctor. Naktok ko may lawyer. Kagaya niya, namatay na yung abogado ko. Talk to my doctor. Doktor na lang. Alam, minsan napapaisip ako eh. Ako din, gusto ko na lang maging ganun eh. Totoo ba talaga si Nino na may sira ang ulo eh? Pero pagka pakinggan nyo, yung mga sinasabi, may sense eh. May sense, May diba? laman eh. Matatalino kami eh. Sabi mo, ang iniinom niyang gamot, same kami. Matatalino kami eh. Kaya hindi ako pwedeng mabait ako ngayon. Kahit yung mga outpatient ng mental, yung mga pasyente ron, walang umaamin na si Raulo. Talaga? Bakit nandito ka? Kasi kung matalino ako. Disclaimer ha, hindi ako si Raulo. Nagbabakasyon lang. Ganun din ang sabihin mo. Hoy, Ninyo, hindi naman ako kapulad sa'yo, si Raulo. Bakit sira ang ulo ko? Boy, buo yung ulo ko. Hindi ba, uminom ako ng gamot para makatulog. Gawat. Pares ka kayo. Malay mo, isa kaya tapos na din ako. Oo nga. Pero hindi ako baliw katulad mo. Umaming ka na, Mima. Hindi ka naman mapukulong.
Doktor, may doktor na lang din. Tingin ko ginagawa lang ni Nino yung may mga kaso, yung kaso kay Nino. Tingin ko ginagawa niya lang yan, palusot niya para hindi niyo makasuhan. Matalino si Ninyo eh. Tis pa! Balik-balik na ako dyan. Isa lang yung ibig sabihin, matalino ka talaga, Ninyo. Matalino. Yun ang sinasabi ng doktor ko. Alam mo, kung hindi Mataas ng IQ ko. kung hindi matalino si Nino, Ganito. Ganun lang magtaka kung matalino ako. Si Kiko. Ansa! Kaya mo yan! Hindi ka lang ako mahilig sa puso. Mag-usap tayo sa isang Meow meow. Sige, mag-usap tayo. Anniversary ni Tito kahapon. Grabe, no? Mag-usap sa langgwaheng aso. Pero bago yan, gusto mong bumati kay Kiko? Sabihin mo naman. Meow, meow, meow. Sa mic. Kaya mo yan. Go ka lang kung anong gusto mo. I-post mo yan. Pag magtagumpay kayo, bata mo. Alam nyo, ako, ulitin ko, hindi ako naniniwala kay Nino na may sira ulo na ito. Ulitin ko lang. Sinabi may sira ulo. Bakit? Kita nyo naman, no? Isirain ko ang ulo ng Sa lahat ng pagkakataon, kung sino nakaupo, nando doon, nakasuporta yan. Siyempre. Sabi niya, niya o katanugtog ng Maiisip ba ng may sira ang ulo yon? Wala. matalino. Buhay ito. Ay, nako, ang daming revelasyon. Ay, nako, doon na nga tayo. Naging part ako doon sa grupo. Oo. At least nag-i-enjoy yung mga At tao. least ako, wala ako naging part ng group ng BBM Vlog. Hindi ako Wala masama. akong kasama dyan sa mga GC. Hindi namin kasama yan. Ako. At saka ano kami, magkakaiba Isang kami group ng... lang ang alam ko, yung Philippine Vlogger, labo-labo pa ron. Oo, hindi. Sama-sama, no? Oo, at saka ano kami dito, may kanya-kanya kaming views, opinion, perception. So, walang pwedeng dumikta sa amin dahil kami mismo ang nagdidikta sa sarili namin. Di ba? Talaga ba? Mabaito ako ngayon kasi. Ako, kaya tignan mo mata ito. Parehas si Raul yung tabi ko. Kaya hindi ako pwede magsalita. Sasakaling ka namin. Tapos meron pa rin itong isa. Diyan ang ilan. Yung Alam ko sa Jen. Si Balita at Kalaman, mga kababayan, nasa studio. Ayan po yung nag-viral na sinubuan yung ilong ng French fries. Nitigaw nga. Kasama pa sa akin yung kay Director. Ay, paano pala nating mamit si Director Matibag? Huwag natin dito pag-usapan yan. Oo, para ma-interview din natin siya, no? Para yung, ano ba yung lagay ngayon ng NBI, tumataas na yung ratings sa NBI ngayon, di ba? Pero alam mo, no? Alam mo, ang ganda ma-interview ni Director Mel Matibag. Bakit ka mo? Ram DDS napunta ngayon sa administrasyon. Parang ikaw. Sino nga? Mas matalino sa Melvin Matibag. Hindi. Abogado yun eh. Abogado yun eh. Kung si Nino naging abogado, baka presidente to ngayon eh. Tingnan mo kasi pinaliwanag niya from DDS to. Talakayin natin kasi napakaganda ng ginagawa ngayon ng direktor ng NBI, si Pero Melvin aminin mo, Matibag. Mike, masaya na pag nandito ako. Oo naman. Kaya nga thankful kami kasi nandito ka. Kung hindi, baka mamaya umiiyak na naman si Mima. Bigyan mo ako ng TF ha. Para may panlalaki ako. Huwag ka mag-alala, may merienda dyan. Starbucks, tsaka Huwag kayo kumain sa labas. Galing kay Digongyo. Pero sige, punta natin si Director Melvin Matibag. Kasi tulad niyan, kita mo, umaandar yung mga may kaso ngayon. Tulad niyan sa 18 Jack Marines. Agota pala. Si 18 Marines muna. Sige. Kasi yung 18 Marines, kita mo, hindi makapalag talaga. Talagang ginawan nila ng paraan para, alam mo yon yung maibisto, mailabas. Tingnan mo, hindi kinakagat ng tao. Kung yung 18 Marines nyo ay kakagatin ng tao, sana hindi ganyan yung rating ni Sara Duterte. Kahit na anong gawin na ni Mike Defensor, halatang-halata naman siya yung talagang ano dyan,
nagmamaniobra. Oo. Kahit anong tanggi niya na, wala akong kinalaman dyan. Ako lang naman sumusuporta, eka. Pero alam na alam ng tao na siya talaga. Siya Oo. talaga yung nandiyan dyan sa likod niyan. Oo. I-connecta nyo si Gutesa. Oo. Binigay niya kay Marcoleta. Oo. Tapos lumabas ngayon sa SOSE Oo. na contributor pala si Mike Defensor ni Marcoleta. Nako po. Oh, di ba? So, connect the dot na talagang merong something sa kanila. Oo. Ngayon, ang tanong, si Gutesa nasan na? Ay, ang sabi sa pinapatay daw ni Arnit. Hindi. Iba pala yun. Iba yung iniisip mo. Si Gutesa ngayon ay hindi na nagpapakita ang press release nila. Bumaliktad. Oo. Kasi kung bumaliktad si Gutesa, kasi sana tinuro kung sino nasa likod niya. Hindi kasi ganito. Sabi ni Mike Defensor sa interview, bumaliktad na daw si Gutesa. Like, kung ako naman ang babaliktad, bakit ko sasabihin sa iyo, Mike Defensor, ikaw yung kakampi ko? Parang feeling ko, Boss Mike, gumagawa na naman ng another tactics itong si Mike Defensor. Di ba? Oo. May lumabas na video nung nakaraan na may ilalabas pa doon ng mga picture ng mga bag, sabi nga ni Sarah. At wala pa, nasunog na. Wala na. Wala na yung Maletflix. Yung Maletflix nila, wala na. Nakakalimutan na dahan-dahan ng tao kasi hindi nawala yung interest nila. Oo. Dahil nga alam nila at lumabas yung mga video. Maraming salamat sa mga nagpalabas ng mga pagkakaiba na sinasabi ngayong araw sa mga susunod na interview. Sabi, 5 maleta, magiging 3 na lang. Oo. Minsan 3, magiging 5. Oo. So iba-iba. So Oo. nabisto ng mamamayang Pilipino yung diskarte nila na talagang hindi nagsasabi ng totoo. Habi-habi ba? Oo. Alam mo, tama yung sinabi ni Bongo sa ni dating Pangulong Duterte na iba ang ugali ng babaeng yan ng anak ko. Oo. May sariling mundo si Sarah. Ultimo, pag nagpapa-press conference siya, yung mga hindi niya dapat sabihin, sinasabi niya. Oo. Hindi niya sinusunod yung mga So, sinasabi ng tao. kasama din siya sa atin. Member din pala si Sarah sa atin. Hindi, ibig sabihin, Baliw din pala siya. sarili niya pinapahamak niya. Huwag mo kayo sama din sa inyo. Ibang mundo ninyo. Ibang mundo ko. Pero, baliw. Wala kasi nakibaliw ka. Ibang mundo niyo, ibang mundo ko. Pero bago tayo matapos, meron bago silang propaganda. Aware Ano? ba kayo? Ano? Na meron daw gustong pumatay kay Sarah. At ang itinuturo ay yung admin ni Pangulong Bongbong. Pati din nila idamputin. Ibig ko sabihin, dahil nga dito sa pagkapahiya ng mga DDS dahil si Sarah ay hindi dumalo sa hearing, dinadivert nila yung issue. Ang pag-usapan, wag yung hearing, pag-usapan natin yung may gusto daw pumatay kay Sarah. Ayaw kay Banat Bay yan, best friend mo. Hindi ko pa Kaagaw mo pa pala sa hindi ko pa jowa. napanood. Dapat ang kung ako man may alam sa ganyan, papapatay kan. Ba't mo pa sasabihin, di ba? Mema, ba't ko sasabihin? Oo. Hahantayin natin na gawin nyo yan para bago makaporma, tiklo ka. Oo. Kasi nga may banta nga daw. Hindi. Bakit ng banta? Bakit nila pinaputok? For publicity? For Yun nga, awa? para sa akin, para sa opinion ko, para sa akin, ginagawa nila yan, diversion para mawala, tactics, para mawala yung focus ng tao sa hindi pagdalo ng hearing ni Sara Duterte. Para makakuha ng simpatya lalo. Na dapat, siyempre, ang tao nakapokus, nag-aantay ng kasagutan sa mga itatanong sa kanya, kung ano na ba talaga totoo kay Mary Grace Piatos, kung ano ba totoo sa 125 million confidential fund, at marami pang iba. Sabihin na natin, granted, may nagbabanta kay Sara. Pwede niyang sabihin sa Congress, Zoom na lang ako. Sasagutin ko sa Zoom. Siguro ng Kongreso niyan. Pero hindi niya ginawa. May choice siya pero hindi niya ginawa. Pero kailangan kasi dapat personal na dapat manumpa. Oo. Dapat may oath. Kasi sa Zoom, hindi yon natatanggapin. Pwede. Kung ako kay Sara, sasabihin ko sa Justice Committee, manunumpa ako pero magpadala ka ng tao sa office for the safety ko. Pero nakasum ako, hindi ako lulutang ng live dyan. Hindi ko papayag naman. Pwede. Baka. Diba? Pero ito lang Kap Nino Isipin mo naman, 433 bodyguard niya. Yun nga. Safe, bakit kailangan may magbantay? Ang dami ng bodyguard. Bakit ako? Sa put-antret ko. May dala ba ako security dyan? Ang dala ko driver lang. Teka, bukod sa 433,
mayroon pang nagbabantay na drone sa kanya. Ang dami. Ang tanong, sino nagpapasahod doon? Yan. At saka yung CCTV yata nakakabit na rin sa drone na Uy, nagbabantay may sa nakita kanya. ko nagtatanim siya ng puno. May mga camera doon sa gilid niya. Oo, lahat. Oo, grabe, oh. Kaya nga mga kababayan ko. Nakita mo yun? Tanim puno. Tanim puno ngayon, oo. Tanim, Tapos naka-black. tanim puno siya ngayon. Habang nagtatanim. Ngayon, Oo. tanim puno siya. Dati tanim droga. Hindi umano. Tanim droga. Pero alam nyo, no? Pagkaisipin nating mga kababayan sa lahat ng mga nandito sa studio, ano na nga ba? Tanungin nyo yung sarili nyo kayong mga nanonood, mga kababayan namin. Ano nga ba ang nagawa na ni Sara Duterte sa bansang ito mula nang naging vice-presidente siya? Huwag mo akong tatanungin dyan. Oo, Kasi sila. wala. Wala siyang, May alam ka? wala. Oo. May nagtanong. Last. Sabi dito, pakitanong kay ninyo kung mananalo ba si Sara Duterte, susuportahan mo ba? Pag iboboto mo, mananalo yun. Hindi ko siya iboboto eh. Hindi, yung nagtanong, Okay. Hindi niya binoto. hindi mananalo. Ang sagot pang matalino. Oo. Narinig mo na pala. Huwag natin isipin, Palaboy. yung nangyayari pa lang. Ang isipin natin, yung na ngayon kasalukuyan. Tama. Talino talaga ni Ninyo, no? Kaya nga, ewan ko pa bakit tinanong mo pa. Sino pa yung nagtanong? Shoutout sa'yo, pero 12.8% na lang ang naniniwala kay Sara Duterte. Paano pa mananalo? Mag-campaign na lang siya. Eto, meron akong Chismis. chismis. Oo. Ismoso May kasi. tumawag sa akin kaninang umaga. Hmm. Sabi, Boss Mike, alam mo ba, merong secret survey. Oo. Gusto nyo bang malaman, mga kababayan? Tatakbo si Lenny. Pinangunguna. Sinisira yung ano ko eh. Di ba? Mga kababayan, merong secret survey na nangyari. Na ngayon, mga kababayan ko, yung rating na totoo, malayong malayo kay Sara Duterte nyo. Kaya wag na kayong magtaka kung ang lumabas sa Pulse Asia, 12.8% na lang siya. Oo. Nakuha mo ba? Yeah. Gusto mo bang malaman kung gaano kalayo? Kasi sabi, hindi ako naniniwala eh. Oo. Tumanda ako ng 47, never pa akong nasurvey sa usapin Ang politika. tanong ko, naniniwala ka ba na tatakbo si Lenny? Hindi ko masasabi. Kasi wala pa naman deklarasyon eh. Oo. Pero ako, Boss Mike, naamoy ko na eh. Pero ako sa 2 minutong natitira. Oo. Kasi kung ikukumpara natin si Lenny kay Sara, malayo talaga. Lenny ako. Lenny. Oo. Walang record ng corruption. Tama. Sabihin man na binalahura ng mga DDS tulad ni Nino noon yon. Yun ay utos nila. Okay, so kasama din natin, nandyan si Noel Cabrera, Nomeriano Sundoy, TC Demeterio, Ruben Clares, nandyan din si Danilo Pablo, Vivian De Vera, James Starter Moore, kasama din natin, nandyan si Mary Anchita, Rosemary Baldos Bader, Manuel Balinget, Agnes Baldovino, hi to Fibro Nula, Lita Arboleda, Corazon Cross, and hi to Radi Beloria. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, sa araw na ito ay inilalapit namin sa iyo ang aming bansa at ang bawat Pilipino. Naway patubayan mo kami sa tamang landas, bigyan ng malinaw na pag-iisip at pusong handang magmahal at maglingkod sa kapwa. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sakit at anumang masamang balak. Hinihiling din namin ang iyong patuloy na gabay, karunungan at proteksyon para kay Pangulong Bongbong Marcos. Palakasin mo ang kanyang loob sa pagharap sa mga hamon at ingatan mo siya laban sa panganib. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at kabutihan sa aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.